Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa pag-uulit ng salita. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa pag-uulit ng salita. Ang pag-uulit ng salita ay ang pagdodoble o pag-uulit ng salitang ugat o bahagi nito upang mapalawak o mabigyan ng diin ang kahulugan. Halimbawa, araw-araw, bili-bili, at lalakad. Kapag inuulit natin ang salita, nagkakaroon ito ng dagdag na bigat o emphasis. Narito ang dalawang uri ng pag-uulit. Una, ganap na pag-uulit. Ibig sabihin, buong salita ang inuulit. Halimbawa, ang salitang araw-araw, takbo-takbo. Ang ikalawang uri naman ay tinatawag na di ganap na pag-uulit. Dito, bahagi lamang ng salita ang inuulit. Halimbawa, lalakad at sasayaw. May dalawang uri ng pag-uulit, ganap at di ganap. Madali lamang tandaan, kapag buo ang inuulit, ito ay ganap. Kapag bahagi lamang, ito ay hindi ganap. Para mas madali ninyong maunawaan at matandaan, narito ang isang paghahambing. Para sa bahagi ng salitang inuulit, kapag sinabi nating ganap na pag-uulit, ang inuulit ay buong salita. Kapag naman hindi ganap, unang pantig o bahagi lamang ang inuulit. Halimbawa sa ganap, araw-araw, takbo-takbo. Kung mapapansin, buong salita yung inulit. Araw-araw. Para naman sa hindi ganap, narito ang halimbawa, lalakad, sasayaw. Kung makikita, ang unang pantig lamang ng salitang ugat ang inulit. Halimbawa sa lalakad, ang salitang ugat ay lakad. Kung mapapansin, ang unang pantig na la ang inulit, kaya naging lalakad. Ulit, ganap, ibig sabihin buo yung uulitin, di ganap, parte lamang yung uulitin. Madalas itong ginagamit kapag gusto nating magbigay ng diin sa aksyon. Para subukin ang inyong natutuhan sa ating paksa ngayong araw, narito ang isang maikling pagsusulit. Panuto, tukuyin kung ganap o hindi ganap ang pag-uulit ng mga sumusunod na salita. Pag-uulit ng salita ay nangangahulugang pagdodoble ng salita upang bigyan ng diin. Mayroon tayong dalawang uri ng pag-uulit ng salita. Ang una ay ganap, inuulit ang buong salita. Halimbawa, araw-araw. Ang ikalawang uri ng pag-uulit ng salita ay tinatawag namang hindi ganap. Ibig sabihin, bahagi lamang ang inuulit. Halimbawa, lalakad.
Ginagamit sa pagpapahayag ng diin, regularidad o aksyon. Ang pag-uulit ng salita ay nagbibigay buhay at ritmo sa ating wika. Kaya sa susunod na magsalita kayo, pansinin kung gaano kadalas ninyo itong gamitin. Pag-uulit ng salita, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.